Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol pa rin sa relativity of contracts. Pero pag-uusapan naman natin ang contracts intended to defraud creditors. Ano nga ba ibig sabihin ng article na to at bakit siya connected sa principle of relativity or Article 1311? Bakit nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1313. Creditors are protected in cases of contracts intended to defraud them. So this article na to, connected pa rin ito sa principle of relativity of contracts kung saan diniscuss natin yan sa 1311. So relativity of contracts. Kumbaga continuation dapat talaga ito. So diniscuss natin to sa 1311. Pero sa 1311 may binigay din na exception. Ang general rule nga natin, contracts can only take effect between contracting parties, yung heirs at saka yung kanilang assigns. Tapos sinabi din doon na generally, contracts does not take effect sa third persons. So hindi siya binding kasi nga hindi naman sila contracting parties ang third person. Outside of the contract yan. Exception nga, may nakalagay doon yung stipulation for outrui. Okay? Yan. Tapos, exception, yung 1312. Ngayon, pangatlong exception, itong 1313. Okay? Ano yung exception na yan? Si third person, in this case, si creditor, pwede na siyang makisali sa kontratang pinasok ng isang contracting party. Kung yung kontratang pinasok na yon ay intentional nilang lokohin yung creditor na yan. Intended to defraud them. So, kumbaga ganito yan. Hindi pwedeng mangialam or pakialamanan si third person yung contract na pinasok ng isang contracting party. General rule, hindi siya pwede mangialam kasi hindi naman siya kasali or katutas-pulong. Liban na lang kung na-benefit siya or outrui, yung contract ay may real right, kailangan niyang irespeto yan. Okay? So, ito yung benefit. So, ito yung respect, kailangan irespeto yung real right. O kaya naman kung niloko siya. Kung yung contract na pinasok ng isang party ay niloloko lang din naman pala siya. Okay? So, meron ding discussion ito sa 1381, yung 1313. So, 1381. Sinasabi sa 1381 na si creditor, kung sakaling siya'y niloko ng isang debtor, si debtor, yung may utang sa kanya, okay? Pumasok sa isang kontrata si debtor sa isa pang party para lokohin yung kanyang pinagkakautangan o kaya palabasin na wala na siyang properties, binenta niya yung kanyang properties. Si third person, in this case, si creditor, pwede niyang i-rescind, okay? Yung contract na pinasok ni debtor kahit na hindi naman siya kasali doon. Okay? So again, when the debtor enters into a contract in front of his creditors, such as kapag inalienate yung property gratuitously without leaving sa mga creditors, parang sinadya niyang ibenta lahat ng properties niya na walang iniwan para sa kanyang creditors sa pinagkakautangan. Itong mga creditors na yan, although hindi sila party dun sa contract of sale or alienation, pwede siyang mag-ask ng rescission. O sa example, si A may utang kay B. Okay? So si debtor ito, tapos si creditor ito. Ang ginawa ni ang ginawa ni debtor para hindi siya makapagbayad at para mapamukha niyang wala na siyang property na makukuha si creditor para hindi na mabayaran yung utang, okay? Lahat ng properties niya binenta niya kay C. Okay? Sold properties na walang itinira para kay B. Tapos nung naniningil na si B, "O, A, magbayad ka na." "Naku, wala na akong pambayad, eh." "O di properties na lang, benta natin. Yun ang gamitin nating pambayad mo." Wala na, eh. Naibenta ko na." So, ang mangyayari, yung contract of sale pwedeng habulin ni B, okay? Yung contract of sale pwedeng i-rescind, okay? Yan. Ipawalang bisa. Kung mapapansin natin, hindi naman siya kasali sa contract of sale ni A at C. Pero pwede niyang pakialaman. Kasi ang intention ni A ay lokohin si C. Lokohin si B.
Okay? So therefore, a creditor who is not a party to a contract can sue to rescind the contract to prevent fraud upon him. So 'pag na-rescind na, ang gagawin ngayon, 'di babalik na sa kanya-kanyang property. Yung property ni A babalik sa kanya, yung binayad ni C babalik sa kanya 'yan. So therefore, yung properties ni A, ia-attach na ngayon ni B at ibebenta na 'yan sa public auction, tapos yun na yung gagamiting pambayad sa kanyang claim. Okay? Kasi hindi na makakolekta si B, eh, okey, dun sa kay A. So kailangan niyang i-rescind 'yan, okey? So yun, dito nagtatapos yung Article 1313, mabilis lang naman siya tsaka madali siyang intindihin. Basically, kapag ang contract ay pinasok para lokohin ng isang third person, si third person puwede na siyang manghimasok sa contract na 'yan kahit hindi naman siya katatas-kulong. Exception again siya sa general rule na hindi puwedeng mangialam or hindi binding ang contract sa isang third person kasi hindi naman siya kasali. Liban na nga lang, isa sa mga exception itong Article 1313 na kung saan ang intention pala ni debtor or ng isang party ay lokohin yung third person. Puwede na siyang mangialam at ipa-cancel yung contract na 'yan, kagaya ng ginawa ni B. Okey? So yun, I hope meron akong nadagdag na bagong learning na magamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin 'yan. Lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Ba-bye.